Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Balita! 8 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga, inaasahan pa rin na maulap na papawiri na may kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayaan ngayong araw ng Biyernes, epekto ng shear line at northeast monsoon o amihan. Ayon sa Pag-asa, ang shear line at amihan din ang dahilan ng mas malamig na panahon sa nasabing mga rehiyon. Sinabi ng Pag-asa na apektado rin ng shear line ang silangang bahagi ng Southern Luzon, Eastern Visayas, Laguna, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at Capiz na nakararanas ng cloudy skies o yung pong maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ang apekto naman ng amihan ay patuloy ding mararanasan sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon kasama ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora. Samantala, easterlies naman o salubungan ng mainit at malamig na hangin ang magpapaulan sa Caraga, Davao de Oro at Davao Oriental. Asahan din na magiging storm-free ang bansa hanggang weekend maliban sa tatlong nabanggit na weather systems. Pinag-iingat po ng Department of Health ang publiko hinggil sa nauuso ngayong sakit na malatrangkaso. Ayon kay Health Assistant Secretary at Spokesperson Albert Domingo, mas mabilis talagang kumalat ang sakit kapag malamig ang panahon na inaasahang magtatagal pa hanggang sa Pebrero. Kapag kasi malamig anya ang panahon, naninibago ang respiratory tract o yung daanan ng hangin sa ating katawan kahit na walang virus at kahit walang bakterya na iirita ito. Dahil nag-iiba ang moisture content. Dahil dito panawagan ni Domingo sa publiko, panatilihing malinis ang kamay, kumain ng masustansyang mga pagkain, uminom ng sapat na tubig araw-araw at matulog ng hanggang 6 hanggang 8 oras kada araw. Pero sa mga nagbabanat ng buto, medyo mahirap yung 6 pwede pa. Pero karamihan nung ngayon natutulog na ng 4 na oras na lang. Pero ingat-ingat pa rin ho, marami ang nagkakasakit na naman. Alas 4 Gs po ng umaga, gising na, bangon na, kape-kape na! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Inaprubahan ng House Committee on Labor and Employment ang panukalang batas na nagbibigay ng dagdag na 200 pisong arawan sahod para sa lahat ng manggagawa sa pribadong sektor. Ang pag-aproba sa panukala ay nangyari matapos ang pakikipagpulong ni House Speaker Martin Romualdez sa mga lider ng iba't ibang grupong manggagawa kung saan napag-usapan ang aumento sa sahod. Pinagtibay ng korte sa pangunguna ni Rizal 2nd District Representative Juan Fidel Nograles ang mosyon ni Cotabato 3rd District Representative Maria Alana Santos na aprubahan ng substitute bill para sa panukalang 200 peso daily across the board wage increase act na mula sa House Bill numbers 514, 7568 at 7871. Kung maisa sa batas ang panukalang ito ay mag-aatas sa lahat ng pribadong kumpanya, anuman o laki ng uri ng industriya na magpatupad ng 200 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa. Martes ng gabi na makipagpulong si House Speaker Martin Romualdez kasama sina Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Democrito Raymond Mendoza at Assistant Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre sa mga lider manggagawa kung saan nangako ang mga mambabatas na pabibilisin ang pagtalakay sa panukalang dagdag sahod na gagawin ng isinaalang-alang ang magiging epekto nito sa bansa. Pinasalamatan naman ni Mendoza si Romualdez sa kanyang pamumuno sa pagsulong ng panukala. Nakasaad sa panukalang batas ang pagbabawal sa mga employer na ibawas ang dagdag sahod mula sa mga naunang adjustment. Maliban na lamang kung ito ay malinaw na nakasaad sa mga kasunduan sa collective bargaining agreements, hindi rin maaring bawasan ang mga kasalukuyang benepisyo at allowance dahil sa pagtaas ng sahod.
pero ano ho ito Kita nyo, ang daming nag-react agad kahapon dito. May kalakihan naman din kasi talaga, 200 pesos. Pero syempre, sa grupo ng mga manggagawa, sa ating mga uring manggagawa, syempre approve tayo dyan, go na go tayo dyan. Kaya lang ho, sa mga grupo ng employer, parang umiiling-iling pa nung kinakausap ka. Mula ho yun sa 300 pesos hanggang 100 pesos na isinusulong last year pa actually. Pero ang tanging umuusad ay yung hakbang ho ng Regional Wages and Tripartite na siya hong tumatalakay sa bawat rehiyon kung magkano ho ang itataas o magkano ho ang idadagdag sa ating mga sweldo para sa mga minimum wage earners. Pero ayun nga, malaking bagay na rin ho ito na matalakay, lalo kung magkano ba dapat talaga ang itinataas. Nakasasabay ba sa inflation? Nakasasabay ba sa pagtaas ng mga bilihin? Magkano na ba ang bigas ngayon? Maganda umaga, Pilipinas! Umapila naman ang Kamara kay Pangulong Bongbong Marcos na i-certify as urgent ang panukalang 200 peso legislated wage increase sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay Trade Union Congress Representative Democrito Mendoza, isa sa may akda ng bill kaya itong maipasa kahit ilang araw na lang ang sesyon ng Kongreso kung sesertipikahan ng Pangulo. Ginawa ni Mendoza ang apela matapos makalusot ang naturang panukala sa committee level na House Committee on Labor and Employment. Sabi ng mambabatas, malaki ang maitutulong nito sa gastusin ng mga manggagawa sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. The President, kasi si Presidente, na kandidato pa siya, pumunta sa TCP. Sabi niya, no workers. Ang sabi na no one should be left behind. Workers are now being left behind. So dapat na ipasa na ito. So, Mr. President, after 36 years, President Cory Aquino did it 36 years ago. Dapat naman, kung pwede boss, with the appeal from the workers of this country, please certify this bill. Urgent. Ipasa na. Now na. Please certify this bill as urgent. Yan ho ang tinig ni Representative Democrito Mendoza. Sakali pong maisabatas, ang bagong daily minimum wage ay magiging 845 pesos na kada araw na mula sa kasalukuyang 645. At eto na nga, hindi sang-ayon ng Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines sa isinusulong na wage hike ng mga manggagawa. Ayon kay Sergio Ortiz Luis Jr., tanging ang nasa formal sector lang ang makikinabang rito habang mapag-iiwanan naman ang nasa informal sector, tulad ng mga magsasaka at mangingisda. 16% lang pagka nagkakaroon legislative wage board ang bebenefitan. Yung 84%, karamihan nun, wala naman mga employers. So, sino magtataas sa sweldo nila? Yung farmers, hindi naman lalaki ani nila dahil nagtaas ang wage board. Yung fisher folks, hindi naman lalami yung huli nila. Yung mga small business, At 90% ng ating enterprises, micro. Na hindi, kahit pambayad ng 13 month, wala. Binigyan din ito na dapat hayaan na lamang ang mga Regional Wage Board na mag-asikaso dahil doon nabibigyan lahat ng representasyon. Dagdag pa ni Ortiz Luis Jr., kapag sa Kongreso daw kasi pinag-usapan ng wage hike, napopolitika lamang at tila nagpapapogi lamang ang mga kongresista lalo't malapit na ang eleksyon. 4:17 ho ng umaga, gising na ho, gising. Huling stretch na ho naman ang linggong ito, kaya sa mga magluluto, sa mga naghahanda sa pagpasok, may pasok ho tayo ngayong at 31 sa buwan ng Enero 2025. Sa kaugnay pa ring balita, dapat isaalang-alang ng Kongreso ang posibleng maging mga epekto ng pagpapatupad ng 200 peso legislated wage hike. Ayon kay Labor Secretary Benny Laguesma, gayunman batid nila ang layunin ng wage hike. Dapat pa rin tiyakin ng pamahalaan na magkakaroon ng balanse sa posibleng negatibong epekto nito.
Sabi ni Laguesma habang umaagapay sa mga manggagawa. Dahil sa nagtataas ang presyo ng mga bilihin, kailangan patuloy rin na lumalago ang mga negosyo. Ang posisyon naman po ng DOLE ay hindi nagbabago. Ang amin pong tungkulin dahil ang yung mandato at saka power na mag-legislate sa Kongreso, hindi po natin yung pwedeng mapakialaman. Ang amin pong mandato, magbigay ng technical inputs upang makita naman at mabalanse po rin yung mga pagtatalakay kasi alam naman niyo ang medyo sensitivity ng Department of Labor and Employment. Lagi pong naghahanap ng balanse para matiyak po natin na ang mga negosyo, ang mga trabaho patuloy na lumalago at sana matagdagan pa yung dekalidad na trabaho. Naniniwala din ng kalihim na si Secretary Benny Laguesma na magdudulot pa rin ng chain reaction ang posibleng pagpapatupad ng 200 peso wage hike. Oras anya na itaas ang sahod ay posible itong ipasa sa mga consumer sa pamamagitan ng pagtataas din ng presyo ng mga bilihin na tiyak lamang makaaapekto sa inflation ng bansa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Jamie Tan, Al Olalia, Dante Bonyol at Jose Ramirez, magandang umaga ho sa inyo. Mga suki na natin sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa mga naisong makibahagi sa ating talakayan, maaari ho kayo mag-message sa aming text line 0919-282-6485. Ang ating text line 0919-282-6485. Pag-usapan natin, kasi ho ito across the board. Ibig sabihin pag legislated kung di ako nagkakamali, mapa anong rehiyon ka man, nandito ka man sa Metro Manila o nasa probinsya ka, madadagdagan ng 200 pesos kung maisa sa batas. Kaibahan naman ho sa mga regional wages board, medyo katiting ng konti yun hong itinataas. Pero yun nga, kagaya nga ng mga sinasabi, ang kasunod ng pagtataas ng sahod pagtataas din ng bilihin. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:20. Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balik-balita po tayo ngayong 4:24 ng umaga. Gising na ho, bango na Pilipinas! Isa pa. Gising na ho, kape-kape na! Magandang umaga, Pilipinas! Target naman ng National Food Authority o NFA na makapaglabas ng 150,000 metriko tonelada ng bigas sa susunod na 6 na buwan. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na ito ang ilalabas nila na bigas oras na maideklara ang National Food Security Emergency. Pero nilinaw ni Lacson na hindi NFA ang magbebenta kundi ang National Housing Authority o NHA na siyang bibigyan ng otorisasyon para makapagbenta ng bigas sa mga LGU. Mabibili ang bigas mula sa NFA sa halagang 38 pesos na mas mura kumpara sa 41 pesos kada kilo hanggang 59 pesos kada kilo sa Metro Manila. Ito pong nabanggit na 150,000 metric tons, ito po ang ating tinatarget na mailabas in the next 6 months. In the next 6 months. No? So sa ngayon, inaantay po natin yung deklarasyon ng Food Security Emergency na manggagaling po sa Department of Agriculture. Ang dinig ni NFA Administrator Larry Lacson. Samantala, hindi nagugutom ang mga Pilipino dahil walang pangkain, kundi maraming sakim. Ganito binanatan ni Senadora Amy Marcos ang halos araw-araw na pagsipa ng presyo ng baboy sa lokal na merkado. Ayon kay Senator Amy, sakit ng ulo at tiyan ng sambayan ng Pilipino ang 375 pesos hanggang 426 pesos kada kilong presyuhan ng karne ng baboy. Klaroan niyang resulta na naman ito ng manipulasyon ng ilang negosyante dahil nabibili lamang nila ang baboy sa farm gate price na 200 pesos hanggang 220 pesos ang kada kilo. Ito ang nagtulak kay Senator Amy para suportahan ang plano ng Department of Agriculture na magpataw ng maximum suggested retail price.
Pero iminungkahi niyang ipatupad din ito sa magiging farm gate at trader prices. Punto niya, hindi hinahayaan ng mga negosyante na bubumaba ang kanilang profit margin, kaya ang mga producer at retailers ang laging nagdurusa, nag-a-adjust para magtagpo sa suggested retail price. Dagdag pa ni Senator Amy, dapat buhayin muli ng DA ang price and volume watch upang regular na ma-monitor ang lahat ng bahagi ng value chain ng baboy. At ang pinaka-importante ay maiwasan ang paglobo ng presyo nito. Matapos naman sumirit ang presyo ng karneng baboy, asahan ang bababa ang halaga nito sa mga susunod na buwan. Batay ito sa pagtaya ng Pork Producers Federation of the Philippines, kasunod ang pagsipa ng halaga ng karneng baboy sa 460 pesos kada kilo. Ayon kay PPFP President Rolando Tambago, nakatulong ng husto sa pagtataas ng presyo ng baboy ang mga nagdaang holiday sa Pilipinas. Kabilang na rin po ang pagdiriwang ng Chinese New Year. Pero asahan niya na unti-unting bababa ang presyo nito habang papalapit ang Semana Santa. Iginit naman ni Tambago na nananatiling mababa. Sa 220 pesos hanggang 225 pesos ang farm gate price sa bawat kilo ng baboy. Samantala, nagluluksa po ngayon ang mga kasama sa trabaho, pamilya ng yumaong congressman, ang human rights advocate na si Albay 1st District Representative Edsel Lagman na pumanaw po sa edad na 82 anyos. Ayon kay Tabaco City Mayor Crisel Lagman, anak ng pumanaw na kongresista, nasawi ito dahil sa cardiac arrest. Kwento ni Cristel, binawian ng buhay ang kanyang ama, kapiling silang magkakapatid at iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Kinilala rin nito ang kanyang ama bilang may integridad, habag at walang takot. Ibinida rin ni Cristel ang pakikipaglaban ng kanyang tatay ng may matibay na determinasyon at hindi matitinag na pag-asa. Matatandaang si Lagman ang tumatayong presidente ng Liberal Party o LP. Ang pakikiramay po ng DZRH sa naiwang pamilya, kamag-anak ng yumaong Albay 1st District Representative Edsel Lagman. Balita muna mula sa probinsya, high value target arestado. 1.4 milyong pisong halaga ng kontrabando nasamsam. Balita mula kay June Suter ng Aksyon Radyo Davao. June. Nasakuti na mapresyunan ng Ecolan Police Station 15 at DCPO City Special Operation Group ang hinihinalang syabo na nagkakalaga ng 1.4 milyon matapos ikinasa ng pinagsaliw na pwersa ng kapulisan ang drug bypass operation pasado 1:30 ng madaling araw, Enero 30, 2025 sa Purok 1 Hilltop, Barangay Langob, Davao City. Target sa nasabing operasyon ang isang high value target na si alias Bay, 30 anyos, nakatira sa Islamic Center, Kimpo Boulevard, Barangay 39 D, Davao City. Suspect positibo na bilhan ng isang pakiti sa hinihinalang syabo at nang kapkapan, nakuha sa kanyang posisyon ang iba pang 20 pakiti. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng suspect. Samantala, pinuri naman ni Police Colonel Hansel Marantan, Acting City Director ng Davao City Police Office, ang matagumpay na operasyon ng Ecolan Police Station sa pangunguna ng kanilang Acting Station Commander, Police Major Boots Kevin Rapis. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Suter ng Aksyon Radyo Davao. 4:30 na ho ng umaga. Muling sumiklab ang kaguluhan sa loob ng multinational village sa Parañaque City. Sa ulat ng mga otoridad, nag-ugat ang gulo nang may mga nagtangkang putulin ang linya ng tubig sa loob ng village. Tinangka nitong pigilan ang security guard sa lugar pero pinagtulungan ito at pinagbubugbog ng mga sospek. Ayon sa isang madre na naninirahan, dati na silang naghinala kung bakit napuputulan sila ng tubig. Gayong nagbabayad naman sila sa Maynilad. Kaya chinek namin yung meter namin, kinuha nila yung padlock kasi nakapadlock po yung meter namin. Kinuha nila yung padlock namin. Tapos sinira konti yung yung bahay ng meter namin kasi nilagyan namin ng bahay. Tapos yung semento, wala na, nakabaklas na yung semento sa ilalim. Pero hindi namin makikita kung saan pinutol kasi tinabunan din nila yung umawa sila ng hole .
Matatanda ang mayroong alitan sa pagitan ng kasalukuyang presidente ng Homeowners Association na si Julio Templo Nuevo at ang dating nakaupo na si Arnel Gacutan. Kung alitan lang pala to na may tuturing na politika, bakit kailangan madamay ng iba pang mga residente? Isang malagim na trahedya naganap sa Washington DC sa Amerika bago natapos ang unang buwan ng 2025. Ito ay nang magkasalpukan ng isang pampasaherong eroplano at isang US Army Black Hawk helicopter habang parehong nasa himpapawid. Yan ho yung makikita nyo sa video ngayon ay pinalalabas sa ating RHTV. Yun, yung kumislap sa dakong kanan. Ano po? Sa kumpirmasyon ni US President Donald Trump, walang nakaligtas sa aksidente. Yung hong mga sakay ng dalawang aircraft na abot sa 67 katao ay patay. Sa ngayon ay 28 bangkay pa lamang ang nare-recover ng mga otoridad. Ayon sa ulat, pahirapan ang paghahanap sa mga ito na saktong nahulog sa isang ilog dahil sa extreme na temperatura. Naaabot lang naman po sa 1.6 degrees Celsius, kasabay pa ng malakas na hangin at pagyeyelo. Sa ngayon, hindi pa lubusang matukoy kung bakit nagsalpukan ng dalawang aircraft, kaya patuloy ang investigasyon sa nangyari. Balita muli mula sa probinsya, mahigit 3,000 mangingisda sa Leyte, Samar at Biliran makatatanggap ng fuel subsidy sa BIFAR. Detalye mula kay RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Makakatanggap ng fuel subsidy mahigit 3,000 mangingisda sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Director Dominador Maputol sa isang panayam. Ayon kay Director Maputol, nagkakalagang 9.4 milyong piso ang pondo ng BIFAR para sa mga mangingisda. Sa bilang na ito, sa Biliran may 381, Northern Samar 394, Eastern Samar 496, Samar 558, Southern Leyte 735 at Leyte 576. Ang mga kwalipikado ng mga beneficiaries na mangingisda ay pinayuhan na lumapit sa malapit na Universal Storefront Service Corporation para sa ilalim ng Know Your Client process para sa issuance ng mga discount cards. Ang iba na hindi mabibigyan, pinayuhan naman na maghintay lang sa mga susunod na mga release ng fuel subsidy. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:35. Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Radioactive Cigar Projects in the house. Let's go, baby. We're gonna bring it down. Come on, come on. Eto na pare. Gusto ko ng baboy. Hi, good morning ho, good morning. Alas 4:39, kayo pa rin ho'y patuloy na nakatutok sa Magandang Umaga, Pilipinas. Gusto nyo ba ng baboy? Kaya lang, mahal daw ho eh. Umabot ho pala to kamakailan ng 460 pesos ang kada kilo. Ngayon tinitingnan natin dito sa price monitoring po ng Department of Agriculture kung nasa magkano. Sabi ng nanay ko, magkano ang presyuhan ngayon, ang prevailing price sa Metro Manila. Pero medyo mabagal yung ating baboy. Internet. Cheers ko yung baboy. Kasing init ng nararamdaman namin dito sa DZRH radio booth. Baboy sa eskwela, anak. Sige, dito ho muna tayo. 460 pesos. Sumipa daw po sa 460 pesos ang halaga ng karneng baboy.
Pero ang sabi naman ng grupo ng magbababoy na Pork Producers Federation of the Philippines, Baboy, pare. inaasahan naman daw po na posible naman bumaba hanggang sa mga susunod ng buwan dahil magsesemana Santa na ulit. Tingnan mo nga naman, kabilis ng panahon. Parang kailan lang naiinip-inip pa tayo na ang tagal ng January. Pero ngayon, 31 na ho kaagad. Ha? Minsan nga nagagalit na sa akin yung asawa ko dahil puro Kamusta ho kayo? Pwede ho kayo magpadala ng mensahe sa amin sa pamamagitan po ng ating text line 0919-282-6485 0919-282-6485. Evan lang ng Las Vegas. Magandang morning. Ngayon din kay Jose Elmer Ramirez, saan man ho kayong panig ng mundo, ang aming hong pagbati sa inyo ay good morning para maramdaman nyo na parang nasa Pilipinas pa rin kayo. At ang kada bagong araw, may isang bagong umaga. Yun! Rhea Lozanta, Henero Gamay, magandang umaga mula sa Quirino. Michael Castro ng Santa Maria sa Laguna. Magandang umaga po sa inyo. Ngayon din kay Maria Morena Sobrepeña, good morning sa Novaliches. Melvin Alviar na Malaysia, Jason Abulencia, good morning. Alam nyo, bata pa lang 200 pesos daw ang increase. Tapos ang magiging epekto nito, 100 pesos per kilo na bigas. 20 pesos na pasahe at taas sa kuryente at tubig, tapos yung hindi kakayanin yung minimum wage increase, kukuha na lang na madaming contractual, dadami ulit yung 555 contractualization. Ayun ho, ito na nga ho yung sinasabi rin na chain reaction. Siguro bahagi ito no ng sinasabing chain reaction ni Labor Secretary Benny Laguesma. Sa mga kachuchunin pa lamang ho sa kanilang radyo, may pinag-uusapan ho tayo ngayon na yung kahapon pa rin na magandang balitang inihatid ni House Speaker Martin Romualdez matapos yung pakikipagpulong na 200 pesos na wage increase. Ito ho yung chain reaction na sinasabi. Tataas ng 200 yung arawang sahod, magiging 800 plus. Tataas naman yung kuryente, tataas din ho yung bigas dahil sasabihin mahal na pati yung mga mahal yung manpower. Kailangan pondohan din yan. Yung kuryente, ganun din. Marami rin mga trabahador. Instead na kumuha ng mga regular na empleyado na sumasahod ng minimum wage, kumuha na lang. Kumuha na lang ng mga contractual. Kagaya na sinasabi ni Labor Secretary Benny Laguesma kahapon, ang gusto natin maraming trabaho Yun nga, dadami trabaho dito pero ang epekto nito yung sasahod pa rin. Baboy, sabi ko maibili mo ako ng baboy. 4:43 po ang oras. Ito, sa Commonwealth Market, ang presyuhan na pala ng baboy ngayon aabot ng dito tayo sa Kasim 240 pesos. Ang liempo naman ay nasa 300 pesos. Sabi ng nanay ko, hindi mo pwedeng yung pork ham 300. Yun ho yung frozen ibig sabihin imported. Habang yung Kasim at liempo naman na local ay naglalaro ng 370 hanggang 400 pesos. Gusto ko ng baboy. Gusto ko ng Gugustuhin mo pa rin ba magbaboy kapag ganito yung presyo? Baboy. Naglalaro pa rin ho. Ang prevailing price ho ng baboy dito sa Metro Manila ay 350 to 400. 370 to 400 pesos. Ito po ay batay sa huling price monitoring ng Department of Agriculture. Sa mga baboy nilang daw nasa utak ko. Sabi niya, malalaking palengke po dito sa Metro Manila. Sabi ko, walang hiya ka rin. Hindi mo ako naintindihan. Pero buti na lang good move yung kailangan ng katawan mo. Baboy hakbang ng kay Quezon City Mayor Joy Belmonte. Magandang morning. Diyan pala sa Quezon City, uobligahin yun po mga restaurant na mag-display ng calorie content. Kung gaano ho karami yung yung calorie dun ho sa kinakain. Sabi ng QCLGU,
i-display na yan sa mga menu. Meron na mga gumagawa niyan. May ibang branch ng banggitin na natin, ng Jollibee. Ang nakalagay yan, dun sa ano nila, touchscreen na ngayon di ba? Kapag mag-order ka bago ka pumunta sa counter, nakalagay na doon kung gaano kataas yung calorie nung pagkain. Yung daw pong hakbang na yan ginawa dito ho sa lungsod ng Quezon dahil napakarami palang namamatay dyan noong taong 2023 ang dahil sa hypertension at dahil sa mataas na kolesterol. Ano pa nga bang pangunahing sanhi nito kundi baboy? Kaya lang, ang sarap po talaga lalo pagka chicharon belly. Kaya gusto ko ng baboy. Gugustuhin mo pa rin ba magbaboy? 0919-282-6485. Magpadala ho kayo ng mensahe. Di kaya naman ay mag-comment sa ating DZRH News at DZRH News Television YouTube channel. Leonard Nabunga ng Tuguegarao City, Annabel Fuentes ng Occidental Mindoro, gayon din kay Henry Dolohan. Magandang morning. Gusto ko ng baboy. Jerome Camino, Revelito Magallones, Casa Tornino, good morning. At sa lahat ng mga suki natin dyan. Baboy. Gusto ko ng sa Naik Public Market at sa iba pang mga palengke dito ho sa Metro Manila na nakatune in sa atin. Siyempre mga taxi driver, Grab, TNVS, good morning. Ito pa rin po si Yuel Reyes sa pangalan po ni Kuyang Angelo Palmones. Dito po sa Magandang Umaga Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Isang babaeng guro ng Makilala Mindanao Indigenous Peoples State College patay sa banggaan ng motorsiklo sa Makilala Highway dyan po sa Cotabato Province. Balita mula kay RH19 Jun Di Makutak. Jun. Dead on arrival sa ospital ang guro na si Mariel Ubana Dicano, 33 years old, nagtuturo sa Makilala Mindanao Indigenous Peoples State College. Makaraang tumilapon ito ng makabangga ng sinasakyan nilang motorsiklo ang kasalubong na motorsiklo habang binabaybay ang bahagi ng Purok 8, Makilala Highway. Sa nakalap na impormasyon ng Makilala Municipal Police Station, minamaneho ng isang Edmar, boyfriend ni Ma'am Dicano, ang kanilang motorsiklo nang umano'y banggain ng kasalubong na rider na kinilalang si Richard Damali Imban, 27 years old, residente ng Barangay Bato, Makilala. Ayon sa mga witnesses, malakas na tumilapon mula sa likod ng bahagi ng motorsiklo ang guro na si Ma'am Dicano at una-ulo manong bumagsak sa concrete highway. Habang sugatan din itong boyfriend na si Edmar, ganun din ang nakabanggang si Imban na nahaharap sa samut-saring kaso na isasampa ng Makilala MPS. Nagdadalamhati naman ang mga estudyante at ang mga kasamahang guro ni Ma'am Mariel Ubana Dicano sa Makilala Mindanao Indigenous Peoples State College dahil sa pagpanaw nito. Nakiramay din sa pamilya at mga kasamahan ni Ma'am Dicano ang founder ng Indigenous Peoples State College na si Cotabato Province 2nd District Congressman Rudy Kawagdan. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Pinangunahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon sa Mactan Cebu International Airport o MCIA, ang kauna-unahan at tanging parallel runway sa Pilipinas. Dito ibinida ng Pangulo ang pagiging salamin ng paliparan sa kaunlaran ng Cebu at inaasahang maidudulot ng airport sa ikauunlad pa ng turismo sa naturang lugar. Pinasalamatan din ng Pangulo ang walang patid na suporta ng lahat ng stakeholders para sa tagumpay ng nasabing proyekto at ang dedikasyon at determinasyon ng Mactan Cebu International Airport Authority. As the first and only parallel runway in the Philippines, this runway is a bold leap forward. It will help in your competitiveness, in your connectivity, and in your capacity to take in visitors. This milestone would not have been possible without the firm determination of the Mactan Cebu International Airport Authority, the unwavering support of all the stakeholders, and the dedication of all the partners working together in concert and coming to this great achievement.
Nasa 15 paliparan naman sa bansa ang isasailalim sa modernisasyon sa pamamagitan ng Aviation Infrastructure Program ng pamahalaan. Ito ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos sa inaugurasyon ng alternatibong runway sa Mactan Cebu International Airport. Ayon sa Pangulo, sa pamamagitan nito, matitiyak ang connectivity sa buong bansa, pati ang competitiveness ng mga paliparan upang makahikayat ng maraming turista. Tiwala rin ng Presidente na sa pamamagitan nito, may sasaayos at mapagaganda ang mga runway, taxiway, rampa at control towers. Under the Aviation Infrastructure Program, we have allocated 7.7 billion pesos under this year's budget for the upgrade of 15 airports nationwide. This underscores our resolve to modernize facilities and ensure connectivity across the archipelago. Sa kaugnay naman na balita dyan pa rin ho sa Mactan, Cebu Airport, muling dinepensahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 2025 GAA sa kanyang talumpati dito na sa 20th National Convention of Lawyers, pero dyan pa rin sa Cebu. Iginit ng Pangulo na hindi siya nakakita ng blank item sa 2025 GAA, taliwas sa mga sinasabi ng kritiko. Nagbiro pa si PBBM na hindi siya papatalo sa kakayahan ng mga abogado na kayang magbasa ng daan-daang pahina ng mga kaso dahil nagawa niya nga basahin at suriin ang 4,057 pages ng GAA. Kumpinsido rin ang Pangulo na hindi umiiral ang mga blank item dahil hindi ito pinapayagan ng batas. I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts vetoed it. And so for those of you, and up to now I cannot find those damned blank items. We'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. Damned blank items. Ano ang tinig ni Pangulong BBM? Kamakailan lang ay naghahain ng petisyon sa Korte Suprema si Representative Isidro Ungab at dating Executive Secretary ni PBBM na si Attorney Vic Rodriguez para ipawalang bisa ang 2025 General Appropriations Act dahil sa umano'y blankong line items. Meron na lamang tayong 7 minuto bago mag-alas 5 ng umaga. Suportado ng Commission on Human Rights o CHR ang inihaing panukalang batas ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Ayon kay CHR Commissioner Faida Dumarpa, inaabangan ng komisyon ang pagsasabatas ng House Bill 8987 o an act punishing the willful failure to pay paternal child support. Sinabi ni Commissioner Dumarpa na malaking tulong ito para sa mga single mom para makakuha ng sustento sa kanilang mga ex para sa kanilang mga anak. Batay sa panukala, 6 na taong pagkakakulong ang parusa sa sino mang ama na hindi susustento sa kanilang anak bagamat mayroon namang hanap buhay. Paliwanag ni Commissioner Dumarpa, hindi pagsustento sa anak ay paglabag sa karapatang pantao ng mga bata na pasok sa VAUC o yung Violence Against Women and Children sa ilalim ng economic deprivation. Ang House Bill 8987 ay lusot na sa House Committee on Child Welfare at nasa Appropriations Committee na para pag-aralan ng pondo na ilalaan sa nasabing batas dahil kailangan din magtatag ng isang opisina sa DSWD para mangasiwa sa child support. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Representative Tulfo sa suporta na ipinahiwatig ng CHR. Magandang umaga, Pilipinas! Kung dito ho sa Metro Manila ay medyo nararamdaman nating malamig ang simoy ng hangin, dyan ho sa Benguet, hindi lang medyo kundi sobra-sobra ho ang bagsak ng temperatura at maraming mga pananim katulad ng repolyo at patatas ang nasisira na dahil po sa andap o yun hong nababalot na frost. Alamin natin na detalye mula kay RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Nagsimula na masira ang ilang tanim na repolyo at patatas ng mga magsasaka sa Kada, Balili, Mangkayan, Benguet dulot ng naranasang andap dahil sa malamig na panahon. Ayon sa isang magsaka, ang tanim niyang repolyo na tinamaan ng andap ay 1 buwan pa lamang na itatanim, samantalang ang tanim nitong patatas
ay 2 buwan at nakatakda ang anihin sa susunod na buwan. Anya pwede pang makarecover ang mga naandap na repolyo, subalit meron ding tuluyan ng masisira. Dahil dito, mababawasan o kokonti ang anihin nila pagdating ng 3 buwan. Maghintay pa sila ng 10 araw bago anihin ang tanim nilang patatas. Naani na nila ang mga naandap na broccoli, subalit may mga ilan na nasira kaya nila ito itinapon. Samantala, nasira din ang tanim ng mga magsasaka sa bahagi ng Napnap, Am-am sa Balili, Mangkayan, Benguet, dulot din ng andap. Tinatayang abot sa 7,000 metro kwadradong na taniman ng patatas ang tinamaan ng andap. Higit sa 2 buwan ng naitaniman kanilang patatas at nakatakda na sanang anihin sa susunod na buwan, subalit sinira ng andap ang dahon ng patatas dahil hindi agad itong nadiligan. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaya dapat yung local agriculturist sa mga panahon na to nag-iikot sa atin mga kababayan, lalo dyan sa Benguet. Kung paano maiiwasan o maiibsan yung mga napinsala na. Marami ho ito, sayang naman. Samantala, bangka naman o bangkay ng nawawalang mangingisda natagpuan na nakataob sa laot sa may layong 15 nautical miles sa Agno, Pangasinan. RH38 Freddy Fajardo. Freddy? Kahapon ng alas 7 natagpuan ang nakataob na bangka na sinakyan ng nawawalang mangingisdang si Arnel Cantilo ng Barangay Aluling, Agno, Pangasinan na pumalaot alas 4 ng hapon ng linggo, January 26 at hindi na ito nakabalik. Ayon kay Michelle Nipas ng Agno MDRMO officer, isang mangingisda na kinilalang si Dexter Cabalida, 33 anyos ng Ulanin Bani, ang nakakita malapit sa payaw sa nakataob na bangkang kulay asul na nakilala niyang ito ang gamit ng nawawalang si Candillo. Agad niyang itinawag sa kanyang mga kasamahang mangingisda na sila naman ang nag-report sa MDRMO Agno at inireport agad sa Office of Civil Defense na agad namang nagtungo sa lugar si OCD Region 1 Director Lawrence Mina kasamang Philippine Air Force at Philippine Coast Guard sa lugar at na-recover ang bangka na nakakabit pa ang makina at may konting damage lang na naibalik na sa pamilya Cantillo. Magpapatuloy pang rescue at retrieval operation ng mga otoridad sa nawawalang mangingisda. Ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Oras po natin, 2 minuto na lang bago ang alas 5 ng umaga. Outreach program isinagawa ng Bataan District Jail sa Aita Community sa Dinalupihan, Bataan. Mga PDL ba nakiisa dyan? RH37, Dani Kumilang. Dani. Isinagawa ng mga kawani ng Bataan District Jail, Male Dormitory at Female Dormitory ang isang joint outreach and feeding program para sa Aita Community sa Barangay Bayan-Bayanan, Dinalupihan, Bataan. Bilang bahagi ng programa, namahagi ang Bataan District Jail ng grocery, packs at nagdaos ng feeding program na nagbigay ng tulong sa mga pamilya na nasabing barangay. Ang inisyatibang ito ay alinsunod sa temang nagkakaisang kawanihan at pamayanan tungo sa bagong Pilipinas. Sa kabuuan, 45 kabahayan ang nabigyan ng ayuda, kung saan 115 individual kabilang ang mga bata at matatanda ang nakatanggap ng masustansyang pagkain na inihanda ng mga kawani ng Bataan District Jail. Kasabay nito, nagsagawa din ng libreng blood pressure monitoring ang jail nurse upang masigurong nasa maayos na kondisyon ang kalusugan ng mga Aita community. Isang patunay ang programang ito na kahit maliit na kilos ng kabutihan ay maaring magdulot ng malaking epekto sa buhay ng iba. Dani Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Pakibalita nga muna tayo dun po sa Washington DC na grabe, nagyayelo ho ngayon. Kamakailan lamang nanumpa si US President Donald Trump at kahapon naman malaking balita yung banggaan ng isang pampasaherong eroplano, gayon din ng US military aircraft. Alamin natin, nandun ang ating kasamang si Joy June Balerite Acol ng radyo natin Washington. Hindi lang pala nationwide ang RN, kundi worldwide na rin. Sir Joy June, magandang umaga sa iyo. Si Yuel Reyes po ito, sa pangalan ni Kuyang Angel.
Magandang umaga dyan, Kuya Yoel. At halos katatapos lang ng sinagawang punong balitaan ng NTCB dito sa Riga National Airport. Ito yung NTCB, ito po yung National Transportation Safety Board at ito po ay pinamunuan ni NTCB Chairman Jennifer Hamaday. At wala nang nakaligtas sa 64 na sakay ng isang pampaserong jet ng American Airlines at isang Army helicopter nang ito ay magbanggaan sa Impapawid malapit sa Ronald Reagan Airport dito sa Washington DC. Kahapon po yan ng gabi, alas 9 ng gabi Eastern Time, at ito ay bumagsak sa Potomac River. Sa opisyal na tala ng Federation Aviation Administration o FAA, hindi bababa sa 28 bangkay ngayon ang kanilang mga nakuha mula sa nagyayalong tubig hanggang sa mga oras na ito sa Potomac River. Ang katawan ng eroplano ay natagpuan na nakabaliktad sa tatlong bahagi ng Potomac River na hanggang bewang lamang. Pero ang tubig dito, Yoel, ay talagang nagyayelo pa rin hanggang sa mga oras na ito. Natagpuan din ang mga wreckage ng US Army Black Hawk helicopter at hindi pa rin nakukuha ang bangkay na tatlong sundalo. Nauna lang kinumpirma ng 14 sa mga pasaheros ng eroplano ay 14 dito ay US figure skating Olympians at kasama ang kanilang mga coach, mga miyembro ng pamilya at na nasa commercial flight nga. Matapos ito ay dumalo nitong nakalipas lamang na linggo sa isang national competition na dyan sa Winchester sa Kansas. Naibalik na din kaninang alas 11 ng umaga Eastern Time ang mga flight dito sa Riga National Airport at nagpapatuloy pa din ngayon sa mga oras na ito ang tinatawag na recovery operations ng mga kawani ng DC Fire Department, DC Metropolitan Police at US Coast Guard. Samantala, mahigpit na binabantayan ng Embahada ng Pilipinas dito sa Washington DC ang kaganapan. At sa ngayon, wala pa natatanggap na ulat ang Embahada ng Pilipinas o mga pasaherong Pinoy sa eroplano dito sa nasabing insidente. Kuya Yoel. Joy Jun, possible kaya na hindi dahil may control tower naman yan, ano? Possible kaya na hindi nakita dahil dun sa weather conditions nung gabing yon? Kaya nagsalpukan yung dalawang aircraft? Kasama yan sa pag-iimbestiga na gagawin ng NTCB dahil kagabing ay hindi masyado makapag-rescue ang mga otoridad dito dahil sa malakas ang hangin at umaabot sa mababang 1.6 na sentigrado ang lamig sa mga ng kagabi na habang nagsasagawa ng rescue operations ang DC Fire Department, US Coast Guard at iba pang mga federal agents. Ilan na ulit, Joy Jun, yung I understand marami pang nagpapatuloy yung retrieval operations. Ilan na as of now yung total na mga nare-retrieve na mga bangkay? Sa tala po ng FAA, 28 o 28 na body pa lamang ang kanilang kukuha sa mga oras na ito. 28, no? Pero marami-rami pa yan dahil nga iba yung temperatura ngayon dyan, talagang bagsak. Anyway, makikibalita muli kami sa iyo, Joy Jun, at ingatin dyan sa Washington DC. Magbalot. Mukhang sanay na. Oo. Nag-jogging muna ako bago maghubad ng aking jacket. Ito, susot ko. Balik sa'yo kayo, Yoel. Maraming salamat, Joy Jun Acol ng Radyo Natin Washington. Magandang umaga, Pilipinas! Alamin na natin ang kalagayan ng panahon dito naman sa Pilipinas mula kay Ms. Grace Castañeda ng DOST Pag-asa. Ma'am Grace, magandang umaga. Yes po, magandang umaga din Sir Yuvel at sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan nga po is nabawasan na yung epekto ng shear line at wala na din po itong mga pag-ulan dinudulot dito sa ating bansa. Ngunit makakaranas pa rin po ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan ang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, maging yung Aurora at Quezon. Dulot naman po ito ng amihan na nakakaapekto pa rin
sa bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantala dito po sa Metro Manila, maging sa area po ng Rizal, Ilocos Region at nalalabing bahagi pa ng Central Luzon ay meron tayong mararanasan lamang ng mga mahihinang pagulan or pag-ambon na dulot pa rin po ng amihan. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, meron tayong mararanasan lamang ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot naman po yan ng easterlies. And sa kasalukuyan, meron pa rin po tayong nakataas na gale warning. Sa seaboards po yan ng Northern Luzon, maging sa eastern seaboards ng Central at Southern Luzon, maging sa eastern seaboard din po ng Visayas at sa southern seaboards ng Southern Luzon, kung saan hindi pa rin po muna natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. But ina-expect po natin throughout the day is malaking areas na din po yung mababawasan po yung meron tayong gale warning. So continuous monitoring din po tayo dito sa lagay ng ating dagat baybayin. And sa kasalukuyan, wala po tayo monitor na bagyo or LPA na maaaring maka-apekto dito sa ating bansa. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Maraming salamat at magandang umaga, Ms. Grace Castañeda ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Balitang showbiz nga muna tayo. Marami daw ho ang nagulat ng sumayaw sa isang gay bar ang isang premyado, ang isang kilalang-kilala na aktor. Sino ba yan? Balita mula kay Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Muling sasayaw ang kapuso actor na si Mark Heras sa isang gay bar. Nakatakda siyang mag-perform sa Apollo Male Entertainment Bar dyan sa Rossville Boulevard ngayong gabi. Pinag-usapan ang pag-perform ni Mark sa Apollo noong January 10. Dinagsa ito ng napakaraming customers at meron pang mayayamang mga babaeng gusto siyang i-table yung tsikahan lamang at inuman sa halagang 125,000 pesos ang minimum charge. Babalik siya uli ngayong gabi para mag-perform at ang sabi ng ilang mga nakausap namin doon sa Apollo ay baka magpa-table na rin daw ito sa mga mayayamang babae, ng iba ay mga Koreana, Thai at Chinese. Marami ang nagulat kung bakit pati ang pag-perform sa gay bar ay tinatanggap na ni Mark Heras. Buntis kasi sa pangalawa nilang anak ng asawa niyang si Nicole Donesa. Kailangan niya naman niyang kumita at mag-ipon para sa kanyang pamilya. Wala naman daw masama sa ginagawa ni Mark dahil sumayaw lang naman siya. Iyan din ang ginagawa ng mga ilang artista sa mga hosto bars sa Japan. Marami tuloy ang nagkaka-interes kung magkano ba talaga ang talent fee na ibinayad kay Mark Heras nung ginawa niya ito noong January 10. May nagparating na kwentong umabot daw ng 300,000 pesos ang ibinayad sa kanya, kaya niya ito tinanggap. Pero walang may nagkumpirma mula sa naturang bar at kahit sa kampo ni Mark kung totoo bang ganun kalaking halaga ang ibinayad sa aktor. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Babalik pa ho tayo ang ating oras. Meron na lamang kabilis 8 minuto ho makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker. Prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection. Para ho sa mga may lakad, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagdinian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ang family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Ay, tuloy-tuloy pa rin ho ang ating balitaan sa Magandang Umaga Pilipinas sa pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Padala ho kayo na mensahe sa 0919-282-6485.
Yan po ang ating text line. At sa atin naman pong DZRH News, sa DZRH News Television, sa ating Facebook at YouTube. Hanapin nyo lamang po ang DZRH 4K live streaming. Alas 5:15 ng umaga. Ngayon pa rin pong 31 na ng Enero 2025. Hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang China na itigil ang pangaharas at pag-aangkin sa teritoryo ng Pilipinas kung gusto talaga nito na ibalik sa Amerika ang biniling Typhoon missile system. Sa isang interview, sinabi ng Pangulo na hindi niya maintindihan ng China kung bakit panay ang komento nito sa naturang missile system gayong hindi naman nagsasalita ang Pilipinas sa kanilang missile systems na mas malalaki pa. Hamon ni PBBM sa China, itigil na ang pag-aangkin sa teritoryo ng Pilipinas at itigil din ang pangaharas sa mga mangingisda at payagan silang maghanap buhay. Dapat din anyang itigil ng China ang pagbangga sa mga bangka ng Pilipino at pambobomba ng tubig, pagle-laser at paggigipit at kanyang ibabalik ang Typhoon missile system sa Amerika. Ang Typhoon missile systems ay kayang magpalipad ng missiles o anumang bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Walong party list group naman ang nanguna sa pinakahuling survey ng social weather stations matapos na maabot ang 2% na required na boto para sa nalalapit na halalan. Kabilang sa mga nanguna ang Duterte Youth na nakakuha ng 6.5 vote preference. Pangalawa rito ang AXIS party list na may 5.41%. Pangatlo ang senior citizens na may 3.43%. Pasok rin sa top 8 ang Ako Bicol na may 3.27%. Tingog na may 2.75%. FPJ Panday Bayanihan Party List na may 2.45%. At Kabataan na may 2.11%. Sa naturang mga grupo, kapansin-pansin ang FPJ Panday Bayanihan Party List na tanging hindi incumbent. Taos-puso namang nagpasalamat si Senator Bongo sa mga Pilipino sa patuloy na pagtitiwala sa kanya makaraang lumakas pa ang standing sa 2025 senatorial race, makaraang pumasok sa 3rd to 4th place sa latest survey ng social weather stations. Bagamat masaya at grateful sa patuloy na suporta at tiwala sa kanya, sinabi ni Senator Go na ang focus niya ay tuparin ang mandato at magsilbi sa taong bayan sa abot ng kanyang makakaya. Para kay Go, ang pinakamahalaga ay mapaglingkuran niya ng tapat ang ating mga kababayan. Ang tiwala at suporta na maibibigay sa kanya ay inspirasyon para ipagpatuloy ang malasakit at pagseserbisyo sa bayan. Nagpapasalamat po ako sa patuloy na tiwala ninyo sa isang probinsyanong katulad ko at sa pagkakataon pong makapagserbisyo sa ating kapwa Pilipino. Patuloy po ako magseserbisyo sa abot ng aking makakaya. Dahil bisyo ko po ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino at naniniwala po ako na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Sipag at serbisyo po ang pwede kong ialay sa ating mga kababayang Pilipino. Umasa po kayo na dodoblehin ko po ang aking pagtatrabaho dahil yan naman po ang focus ko sa simula't sapul, ang magserbisyo at magampanan ang ating mandato. Ang tinig ni Senator Bongo, samantala alas 5:18. Kasado na sa Lunes ang public hearing ni Senator Amy Marcos para sa panukalang higpitan at dagdagan ng guidelines para sa kontrobersyal na AKAP. O yun pong ayuda para sa Kapos ang Kita program. Una na naghain si Senator Amy ng Resolution number 1293 upang masimula ng isang investigasyon tungkol sa mga karagdagang gabay hinggil sa nasabing programa ng DSWD. Matatandaang nakaladkad noon ng AKAP sa Peking People's Initiative para sa isinusulong na charter change o pagbabago sa 1987 Constitution. Ngayon naman, batay sa expose ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kabilang umano ang AKAP sa pinaguhugutan ni Speaker Martin Romualdez ng 30 milyon piso para ipamudmod sa mga kongresistang nag-host sa kanyang provincial sortie. Ayon kay Senator Amy, nais niyang tiyakin na epektibo, patas at naayon sa tunay na pangangailangan ng mga benepisyaryo ang panuntunan sa pamamahagi ng AKAP.
Lalo namang naging agresibo si Agri-Party List Representative Wilbert Lee sa krusada na itaguyod ang interes ng mga magsasaka at consumer. Ito'y sa harap ng napipintong pagdedektara ng food security emergency sa bansa. Ayon kay Lee, suportado niya ang strategy ng Department of Agriculture dahil ang naturang usapin ay national security issue na dapat seryosohin ng gobyerno. Binanggit ng kinatawan na hindi sana magkakaproblema ang bansa sa presyo ng bigas kung naisabatas lamang ang kanyang House Bill 9020 o Cheaper Rice Act. Sa ilalim ng panukala, papatungan ng hanggang 10 piso ang bawat kilo ng palay na bibilhin sa mga magsasaka upang masiguro ang kanilang kita. Sinabi ni Lee na ang ani ng local farmers ay ibebenta naman ng gobyerno sa murang halaga para sa kapakanan ng mga consumer. 20 minuto na ho, makalipas ang alas 5 ng umaga. Gising na ho, gising! Magandang umaga, Pilipinas! Joseph Monarca, Irene Mandane ng Indang Cavite, Eduardo Senetaje Jr., gayon din kay Fidel Varona, Calixto Jacinto, Alfredo Medel, magandang morning! 5:21 po ang ating oras, isinusulong ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pagkakaroon ng cyber hygiene o pagiging maingat sa transaksyon online. Sinabi ni DICT Secretary Ivan John Uy, oras na matuto ang isang bata na gumamit ng cellphone at makakonekta sa internet, dapat na itong maturuan upang makapag-ingat. Paliwanag ni Uy, hindi ito technical skill kundi isang life skill na mahalagang matutunan ng bawat isa, gaya ng paghuhugas ng kamay bago kumain. So, ito po, no, ang pinupush natin is cyber hygiene. Ano po yung cyber hygiene? Matuto tayo na maging mas maingat sa ating mga transactions online. Anong edad po kailangan matuto ng cyber hygiene? Ang in-explain ko doon, oras na ang isang bata may mobile phone, nakagamit ng mobile phone, nakakonect na ng internet, dapat yung edad na yan, kailangan maturuan na ng cyber hygiene. Dahil ang Alas 5:22, ito ho, sa susunod nating balita, makinig. Meron hong malawakang job fair ngayon na ikinakasa ang Department of Labor and Employment. Ngayong araw nga po yan, sinabi ni Secretary Benny Laguesma na ang lahat ng rehiyon ay magkakaroon ng job fair sa ilang mga lugar. Kabilang na po dito sa NCR. Magsasagawa ng... Pasensya na ho kayo, nililipad ang ating script. Sinabi ni Sec Benny na nakausap po ng 2x2 kahapon. Ito yung kanyang binabanggit. Kabilang ang NCR na magsasagawa ng job fair sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila. Ngayon din po sa Cordillera Autonomous Region sa SM Baguio, Region 1 Pangasinan Peso Capital Complex, dyan naman sa Lingayen, Pangasinan. Sa San Fernando sa Pampanga ay isasagawa ang job fair sa SM Pampanga at Heroes Hall. Sa Calabarzon naman, TESDA LLDA Training Center sa Kalawan sa Laguna. Samantala sa Legazpi City ay sa Ayala Malls, gayon din naman sa SM Iloilo, Robinsons Galleria Cebu, Robinsons North Tacloban at Robinsons CDO. Kahapon nauna nang magsagawa ng job fair sa Mimaropa, Region 11 at Region 12, pero muling magkakasa ng job fair sa Region 12 sa SM City Jensan. Ang total na job fair na isasagawa across all regions, no, sa pangunguna ng ating mga DOL regional offices, in collaboration with the Public Employment Service Offices ng mga LGUs, humigit po lang 22 job fair at ito po ilalahukan ng tinatayang mahigit na 200 employer at meron pong nakikita na possible job opening na mahigit 40,000 trabaho. At bahagi din ng trabaho na iaalok, hindi lamang local, meron ding kabahagi na overseas employment. Ang tinig ni Labor Secretary Benny Laguesma. Maganda umaga, Pilipinas!
Legislated wage hike abot kamay na ayon sa isang senador. Balita mula kay RH28, Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond. Isa si Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa mga natuwa ng naaprubahan ang 200 pisong legislated wage hike sa Kamara de Representantes dahil malaking akbang ito sa matagal na dinitong advokasya na dagdag sahod sa ating mga manggagawa. Ayon kay Revilla, 17 taon na niyang ipinaglalaban ng legislated across-the-board wage increase at ngayon lamang nagkakaroon ng linaw. Sa panig ng Senado ay naprobahan na nila noon pang nakaraang taon ang 100 pisong legislated wage hike. Kahit na ilang araw na lang ang natitira sa sesyon ng 19th Congress, ay maaari pa rin itong buzzer beater upang may maging handog sila sa mga manggagawa. Sabi ni Revilla, ang hakbang na ito ay tugon sa ipinaglalaban ng mga manggagawa na makataong sahod dahil sa lumalawak na pagitan sa sahod ng mga manggagawa kumpara sa napakataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Katuwang ni Senador Bong Revilla si dating Senate President Juan Miguel Zubiri sa isinulong nilang 100 pisong legislated wage hike. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 26 na minuto makalipas ang alas 5. Ang balitang ito ay walang statement ang Pangulo, ang head ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Ito ho ay inilabas kahapon at hinimok ang mga Pilipinong Katoliko na mag-file ng complaint, ireklamo yun daw hong mga pare o yun hong mga taong simbahan na abusado. At upang mapanagot ng CBCP o ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, kasunod po ito ng inilabas na report kamakailan lamang ng US-based watchdog group na bishopaccountability.org. Isa ho itong online database na andun ho yung mga listahan, yun ho yung bilang ng mga dose-dosena na napakadami hong Pilipinong pare na inakusahan ng sexual abuse o yun hong may reklamo ng sexual na pang-aabuso na marami daw hong pare na ganyan. At sabi ho doon, sa kabila ng report sa kanila na may kaso ng sexual abuse, nananatili pa rin sa simbahan ito hong mga paring ito na inireklamo ng sexual abuse, pero nakakaganap pa rin ng kanilang tungkulin sa simbahan. At sabi ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David, i-report ho yung mga ganitong insidente kung kayo ho nakaranas po ng ganito upang kanilang maaksyonan o matugunan yun hong problema. Pero kaya hiyao ito no? Dapat pagka may mga ganitong report na ng sexual abuse, lalo ho sa simbahan pa naman na dapat isang lugar na sagrado, na taimtim na nakakadasal ang isang mananampalataya. Sa dami ho ng tao ngayon, parang marami ho ngayon ang ayaw na magpunta ng simbahan kumakaunti yung mga nagpupunta ng simbahan para magdasal. Sabi nila mas maganda yung ikaw na lang sa sarili mo kaysa sa makasama ka raw ng puro mga ipokrito. Yun yung sabi nung nakausap natin. Yan, ano? Meron din naman tayong nakausap din na related din ho dito, may nakaranas ng pang-aabuso. Instead na magsimba, ayaw niya makasama yung mga ganitong tao, kundi kanya na lang, sa sarili na lang niya, na nakakalungkot naman ho talaga. Magandang umaga, Pilipinas! 5:34 ng umaga ang ating pong oras. Si Pangulong Bongbong Marcos pala ay nakatakdang makipagpulong kay US President Donald Trump, kay Mang Donald. Yan daw po ay upang talakayin ng iba't ibang mahalagang issue sa pagitan ng Pilipinas at US.
Ayon sa Pangulo, marami silang pag-uusapan ni Trump, partikular sa trade, defense and security, pati na ang bagong polisiya ng Amerika sa immigration. Kaugnay nito, inihayag ni PBBM na gagawin nila ang lahat na makakaya para maresolba ang usapin sa immigration, lalo't may ilan nang nasampulan ng pagpapadeport. I will meet with President Trump because there are much that we need to discuss between the U.S. and the Philippines. In terms of the trade, in terms of defense and security, and now the new policy on immigration. Nagpauwi na yata ng 100 na Pilipino. So this is something that we have to work through and hopefully resolve. Sa kabila naman nito, sinabi ng Malacanang na wala pang petsa para ho sa gagawing pagpupulong ni Pangulong BBM at ni US President Donald Trump. Abot naman sa 2.5 bilyong piso ang kakailanganing dagdag pondo sakaling ipagpaliban na naman ang Bangsamoro parliamentary election ngayong taon. Kasunod ito ng pagsertipika ni PBBM bilang urgent sa panukalang ipagpaliban ang nasabing eleksyon. Paliwanag ni Commission on Elections Chairman Attorney George Garcia, magiging tila special election kasi kung ipagpapaliban ito dahil kakailanganin ng panibagong mga gamit, balota at ipangbabayad sa mga guro. Gayunpaman, sinabi ni Garcia na handa naman ng komisyon na tumalima sakaling maisabatas ang panukalang nagpo-postpone sa BARM elections. 5:36 po ang ating oras. Ngayon pa rin po ang 31 ng Enero. Sa wakas, matatapos na rin ang January. Sa iba pa ho natin mga balita ay sinusulong ni Senator Amy Marcos ang bagong panukala na magbibigay ng libreng pagpapalibing para sa mga mahihirap na pamilya. Hiniling ni Senator Amy ang suporta ng kanyang mga kapwa mambabatas upang maipasa ang Senate Bill No. 2965. Kung maisa sa batas, bibigyan ng gobyerno ng funeral assistance ang mga pamilyang mababa sa poverty threshold, ang kinikita buwan-buwan o yung mga walang kakayanan sa pinansyal, lalo sa mga ganitong gastusin. Idiniin ni Senator Amy na hindi lang basta magiging programa ang panukalang Free Funeral Service Act kundi pagpapakita ng sama-samang malasakit ng mga lingkod bayan. Para sa mga mahihirap, mabigat-an niyang suliranin na maaaring magdulot ng pangungutang o mas matinding kahirapan. Ang malaking gastos mula sa kabaong, punerarya hanggang sa sementeryo. Pero kung papapel ang gobyerno, mababawasan ang mabigat nilang pasanin. Dagdag pa ng ni Senator Amy, bawat tao ay may karapatang magkaroon ng disenteng pagpapalibing at maihatid sa huling hantungan ng may dangal at respeto anuman ang kanila pong estado sa buhay. Pinabulaan na naman ang isa sa mga estudyante ng Bestling College ang sinasabi ng kanilang eskwelahan na misinformation lamang ang kumakalat na issue tungkol sa naging field trip nila sa Bataan. Sinabi sa usapanayam ng DZRH, emosyonal na ikinuwento ng estudyanteng si alias MJ ang kanilang sinapit sa naturang field trip noong January 26. Ayon sa estudyante, totoo na marami sa kanila ang nahimatay, kabilang na siya na nagising na lamang na nasa ambulansya na. Nagbayad daw sila ng 900 pesos patungo sa pupuntahan nilang resort pero wala pa itong kasama na pagkain. So anong ibinayad doon, ano? Yung resort lang mismo, yung venue, tsaka yung bus na nasakyan lang nila papunta. Kasi pauwi, pinabayaan na sila ng Bestlink, ganun ba? Ayon kay MJ, dahil sa nangyari ay gabi-gabing hindi siya makatulog ng maayos at naiisip pa rin ang kanilang sinapit lalo na noong siya ay nahimatay. Ito po kasi parang minsan po na pag natitrigger po na feeling ko nandun tayo na sa situation. Dahil na po yun sa ambulance. Yan o yung bahagi lamang ng pahayag. Pero kung mapapanood nyo ho ito kahapon, yung naging eksklusibong interview ni Kato Nying at ni Ka Jerry dito ho kay alias MJ, nanginginig pa yung boses ng bata dahil ho sa emotional trauma. Dito naman tayo nagingit-ngit dahil marami, hindi lang naman si MJ, marami ho tayong nakapanayam, maging ang ating RH reporters na nag-aaral ho dito. Ganito yung kanilang sinapit, sasabihan ka ng eskwelahan na nagpapakalat ng fake news. Ha? Talaga namang may tawag dun eh.
Gaslighter ba yon? Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isinusulong na pagkakaroon ng sariling annual life insurance para sa mga tsuper ng PUVs, suportado ng DOTR at Insurance Commission. Alamin natin ang detalye mula kay RH5 Val Gonzalez. Val, good morning! Good morning, Kuya Yuel. Nagpahayag na umano ng suporta ang Department of Transportation at Insurance Commission sa isinusulong ng Liga ng Transportasyon sa Pilipinas o LTAP Foundation na bigyan ng insurance sa mga tsuper na mga pampublikong transportasyon sa bansa. Ayon kay LTAP Foundation National President Lando Marquez, magandang balita ito para sa mga driver ng PUVs na marapat lamang na mabigyan ng ganitong uri ng proteksyon. Sa panig-anihan ni Insurance Commission Deputy Commissioner Atty. Randy Serrano, napag-aralan na ito ng komisyon at nakadakda nilang irekomenda ang resulta ng kanilang pag-aaral sa Kongreso. Approve na din aniya ito kay Transportation Secretary Jaime Bautista. Pinag-aaralan na lamang ani ang posibilidad na isama ito sa renewal ng vehicle registration. Sabi ni Calando, malaking hakbang ito para sa pagbibigay ng proteksyon sa mga driver at sa kanilang pamilya na kalimitang walang maibili ng kabaong kapag namatay at walang pampahospital kapag na-aksidente. Narito si Calando Marquez. Kasama dito yung PEGUDAP na nag-induksyon, kasama ho yung Tricycle Federation, kasama po yung Ayala Federation ng mga UB Express. Kaya yung Tricycle Federation ng buong Pilipinas, kasama po sila. Kaya ako ho, itong programa na ito, hindi lamang po para sa LTAP. Ito pong programa na ito ay para sa lahat na nagmamalasakit at nagmamahal ng kanilang pamilya na tsuper sa buong Pilipinas. Samantala, sa panig naman ng Land Transportation Office, isinusulong ngayon sa Insurance Commission ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na pagtataas sa benepisyong nakukuha sa CTPL o ang Comprehensive Third Party Liability dahil masyadong mababang kabayarang nakukuha ng mga naa-aksidente. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH5 Val Gonzalez mula QC. Dako naman tayo ng Caloocan. Yun daw pong 25 days na hanap buhay bazaar tuloy. Ano bang meron dyan? RH23 Edwin Duque. Edwin, good morning. Joel, natutuloy na. Bakaraang inanunsyo kagabi ng Caloocan LGUs ang pagbubukas ng Juan Buhay o Juana Buhay 2025. Tinawag itong Love Along Tangkalo Bazaar sa February 3 hanggang February 27, 2025 mula Lunes hanggang Linggo. Alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi sa pagitan ng Caloocan People's Park at ng City Center. Ayon dito kay Meralo Marapitan, 25 days itong gaganapin. Kasabay pa rin ang ika-63rd Cityhood Anniversary ng lungsod. Sa mga nais niyang makabili ng mura ay samantalahin na at pumunta na sa at mag-enjoy sa bazaar dahil bukod umano sa mga pagkain at iba pang mga pilihin, andog din ang libreng dog grooming, massage at nightly acoustic para naman sa mas masayang food trip at pamamasyal ng mga batang kakalo. Aris 23 at Windu kinagula sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! 5 araw na rin ho pala dahil itong field trip ng Besling College sa Bataan o yung tinawag nilang educational tour. Dahil yun daw parte ng kanilang anniversary. 5 araw na rin pala mula nung mangyari yun, ano? At kinabukasan, sinabi rin naman ng CHED na iniimbestigahan na nila. Ano na kaya nangyari sa investigasyon ni CHED Chairperson Popoy de Vera? Magandang umaga, Pilipinas! 5 pang Chinese nationals na pinaniniwala ang sangkot sa pag-espiya ang inaresto ng mga otoridad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Agad na ipinresenta sa National Bureau of Investigation o NBI ang mga suspect na sina Kai Sha Huang, Wang Yongyu, Wu Junren at Wu Chengting at Hai Tao Chen. Ayon kay NBI Director Jimmy Santiago, naaresto ang mga sangkot sa illegal na intelligence gathering noong January 24 at 25.
Miyembro anya mga ito ng ilang samahan gaya ng Shaoxing Volunteer Group of the Philippines at Philippine-China Association of Promotion of Peace and Friendship. Dalawa sa kanila ang hinuli sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, isa sa Intramuros sa Maynila, isa sa Binondo at isa sa Dumaguete City. Sangkot ang mga ito sa paniniktik o pagmamanman sa mga naval detachment, Coast Guard Station at mga dockyard ng Philippine Navy. Patay naman ang isang 75 anyos na lolo habang sugatan ng 4 na iba pa sa sunog na sumiklab sa Muntinlupa City. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, nagumpisa ang sunog alas 10:20 ng umaga sa residential area sa Marquez Compound, Summitville, Putatan, Itaas. Mabilis na kumalat ang apoy at umabot ang sunog sa ikalawang alarma bago naapula pasado alas 11:09 ng umaga. 15 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog habang itinaya naman sa 750,000 pesos ang halaga ng pinsala. Patuloy na iniimbestigahan ng BFP ang sanhi ng sunog na tumagal ng higit sa 30 minuto. Samantala, biyaheng Isabela naman ngayon si Senator Amy Marcos upang mamahagi ng tulong pinansyal sa mga kooperatiba sa ilalim ng programang Sa Kooperatiba ay May Solusyon, katuwang ang Cooperative Development Authority. Bilang isang matagal nang tagapagtaguyod ng mga kooperatiba sa bansa, layo ng programa ng Presidential Sister na maiangat ang moral ng mga co-op upang mapalawak ang kanilang operasyon at mapabuti ang kanilang serbisyo sa kanilang mga komunidad. Makikipagdialogo rin si Senator Amy sa iba't ibang sectoral groups sa Kawayan City upang marinig ang kanilang mga hinaing at pangangailangan. Inasahang tatalakayin sa pakikipag one-on-one ng mambabatas ang mga isyu sa agrikultura, hanap buhay, edukasyon at iba pang mahalagang usaping may direktang epekto sa mga mamamayan ng rehiyon. Ayon kay Senator Amy, mahalaga ang pakikinig sa hinaing ng mga lokal na sektor upang makalikha ng mga batas at programang tunay na makatutugon sa kanilang pangangailangan. Magandang umaga, Pilipinas! 2 miyembro ng New People's Army ang napatay ng Philippine Army. High-powered na armas nasamsam sa Caraga. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Yuel, patay ang 2 miyembro umano ng New People's Army matapos makasagupa ang mga tauhan ng 4th Infantry Division ng Philippine Army sa Surigao del Sur. Resulta ito ng magkaiwalay na enkwentro sa Butuan City at bayan ng San Agustin sa parehong araw kung saan pinalitan ng liderato ng unit na pinangungunahan ni Brigadier General Michel Anayron Jr. Unang naka-encounter ng 29th Infantry Battalion na nasa 10 Communist Terrorist Group members kung saan isang AK-47 rifle at isang Bushmaster rifle ang nakumpiska. 2 beses namang nakapalitan ng putok ng 3rd Special Forces Battalion ang CTGs kung saan na-recover din ang isa pang AK-47 na mayroon pang magasin. Maliban sa 2 napatay, 4 pang rebelding terorista ang nadakip ng mga sundalo at kasalukuyan ng sumasalang sa verification. Samantala, Yuel, dito naman sa Metro Manila, inabisuhan ng MMDA o Metropolitan Manila Development Authority ang mga motorista na iwasan ng People Power Monument at ang kanto ng EDSA Shrine at Ortigas Avenue ngayong araw ng Biyernes, Enero 31. Ito'y dahil sa mga impormasyong mayroon naman ng pagtitipo ng iba't ibang grupo para magsagawa ng rallies sa magkakahiwalay na oras sa may White Plains Avenue at sa nabanggit na mga lugar. Dahil dito pinapayuhan, Yuel, ang mga motoristang dumaan muna sa White Plains Avenue at Ortigas Avenue at iwasan ang mga naunang binanggit na kalye. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel, o sa mga motorista. Abiso na ho, maagang abiso ho yan at plaunuhin mabuti ang inyong ruta sa mga nabanggit na lugar. Ang ating pong bagong lakas agent ay nasa Bisig ng Kabataan, Barangay 1, Caloocan City. Kaya laksan nyo na ang inyong mga radyo. Pinag-uusapan natin kanina yung presyo ng karneng baboy. Dyan sa Baclaran, kamusta ang presyuhan? RH15, Giselle Ricafort. Giselle, good morning. Go ahead, RH15, Giselle Ricafort. Yuel, walang puknat sa pagsipa ang presyo ng karne ng baboy dito sa Baclaran Market sa Parañaque na kung noong isang araw, 380 ang kada kilo ng laman, tumaas na yan sa 300 pesos o 390 pesos ngayon. Ang liempo naman, 450 pesos ang kada kilo
Ang pork chop 390 mula sa 380 pesos. Ang buto-buto mataas din sa 350 pesos kada kilo mula sa 340, habang ang pata 340 pesos kada kilo ngayon mula sa 320 pesos, habang ang ribs 340 pesos kada kilo mula sa 330 pesos. Ayon sa mga retailer, inaasahang tataas pa raw ng 5 piso kada kilo ang presyo bukas, pero hindi naman maipaliwanag kung bakit. Sa kabila yan ang sinabi ng Pork Producers Federation of the Philippines na nananatiling mababa ang farm gate price sa 220 pesos hanggang 220 pesos kada kilo lamang. Bukod sa baboy, tumaas din sa 220 ang kada kilo ng whole chicken mula sa normal na 180 pesos, habang ang laman naman ng baka nakapako sa 450 pesos kada kilo ngayon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Giselle Ricafort. Oras natin 10 minuto na lang, alas 6 na ng umaga. RH number 1. Baka naghahanap ho ngayon ng magandang investment opportunity. Ito na ho. Sa lahat po ng mga naghahanap ng magandang investment opportunity, ito na ho yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. 5% lamang down payment, pwede pang GIBSA. Ang tinutukoy po natin ang mga proyekto ng Westchester Realty, dyan po sa Central Luzon, yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, at saka Samira, at Sibera Prestige. Ito po ay pagtugon ng Westchester Realty sa pangarap niyo magkaroon ng sariling bahay. Aba, 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad after take-out ng Pag-ibig, 7 days after take-out ng Pag-ibig housing loan. At ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities, kasama dyan ang eskwelahan, ang simbahan, palengke, grocery stores, at pati munisipyo. Kaya hindi na ho kayo bibiyahe pa ng pagkalayo-layo o matatraffic para lamang makipagtransaksyon. Napakalapit lang din po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na sa 0996-501-5555 o dilikan sa 0947-434-5555. Umaga, Pilipinas! Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Ang ating bagong lakas agent nandyan sa Bisig ng Kabataan, Barangay 1, Caloocan City. RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin, good morning. Yes, Yuel, good morning. Kung kanina dun sa report ni Lisel, walang humpay ang sipa ng presyo ng baboy. Ito namang nahuli natin ngayong umaga. Walang humpay ang sipa dahil sumisipa ito ng padyak. At tatay, pangalan mo tatay? Demetrio Toralba. Tatay Demetrio, mataki mo, nakikinig pala to habang siya nagpapadyak dahil may bakong siyang cellphone niya. Yan tingnan mo, naka-DZRH yung kanyang cellphone. At sino pa po rin mga announcer pag umaga? Deo Macalma, Anthony Taberna, dadablang ko na ako. Kaya mo yan, tatay. Deo Macalma, Anthony Taberna, Biay Baha, Deo Macalma, Esterel. Yun! Esterel ba? Siyempre, sino yung pang-umaga pag ito oras? Ay, yung ganitong oras, hindi na ako na-negative po at yan siya, wanti. Chavez. Si Angelo Palmones kayo, pinanggit mo si Angelo Palmones. Dahil paborito mo si Angelo Palmones, ito meron ka 1,000 pesos. Tama. At syempre, meron ka rin DZRH Grocery. Salamat po. Yan. Sa mga nais mo na 1,000 pesos na tumutok sa DZRH, baka kinasusunod natin winner sa DZRH. Bagong lakas. Bagong taon, bagong lakas. From Mars number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro, dyan sa Barangay 1, Caloocan City. Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Mas Malakas Promo.
Yun daw pong inaasahang date ng presscon para sa pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma ng direktor na si Daryl Yap atrasado. May bakit kaya? Alamin natin ang chika mula kay Tita Morley Alinio. Tita Morley. Gising na ang showbiz. Magkakaroon daw ng presscon ng pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma noong January 24. Pero hindi iyon natuloy. Tapos, isinet ng January 31, ngayong araw na ito. Pero mukhang hindi na naman tuloy dahil wala namang kumpirmasyon mula sa direktor, cast at pamunuan ng pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma. Walang ibinibigay na dahilan sa di pagkakatuloy ng presscon. Pero ang haka-haka ng marahil ay bunga ito ng di pagpapahintulot na ma-preview ng MTRCB ang nasabing pelikula dahil sa kadahilan ng may kaso itong kinaharap. Bukod pa sa hindi nito na ibibigay yung mga dokumento na kailangan ng MTRCB. Di ba nga kasi ang The Rapists of Pepsi Paloma ay sinampahan ng kaso ni Vic Soto na kung saan sinabi kasi sa teaser na siya ang rapist ng yumaong aktres na si Pepsi Paloma. Dahil sa dami ng problema, ang tanong, maitutuloy pa kaya itong maipalabas? Well, iiwan natin ang katanungan na iyan na masasagot lang kapag na-showing na ang nasabing pelikula. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Yan na po ang mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuval Reyes. Mamaya po muli alas 12 ng tanghali para sa MBC TV Network News. At tuwing Sabado naman po alas 12 ng tanghali para sa RH Balita. At tuwing alas 5 naman po ng hapon para sa DZRH Boom Balita. Muli ito po si Yuval Reyes. Magandang Umaga Pilipinas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra